Nakasalubong ko ang isang sister. Sabi niya, iniisip niya na palagi siyang tama. Nahihirapan siyang tanggapin ang mungkahi ng ibang tao. Tinanong niya ako kung ano ang dapat niyang gawin. Sa totoo lang, di ako sigurado sa sasabihin ko. At di ko alam kung paano magbahagi sa kanya. Pero natakot akong bumaba ang tingin niya sa akin kung di ako makasagot. Kaya nagbato ako ng ilang doktrina. Pero sobrang nabalisa ako pagkatapos nun. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan, kaya nagkunwari ako. Hindi ba't parang dinaya ko siya? Maraming beses ko tong ginawa sa panahon ko bilang leader ng grupo at nabahala ako. Narinig kong pareho ang karanasan natin. Pwede bang magkwento ka? Noong Hunyo, nung kasisimula ko palang tuparin ang tungkulin ko bilang isang leader, pareho tayo ng sitwasyon. Sa simula dahil marunong akong mag-French at makipag-usap ng direkta sa mga baguhan, pinupuntahan ako ng ilang kapatid para magpasalin. At kapag meron silang ibang katanungan, tutulungan ko din naman sila. Sa iglesia ng bagong mananampalataya, kahit anong grupo ako, lahat sila'y masigasig na nakikinig sa akin. At pagtapos na ako, sinasabi nilang kapaki-pakinabang ito. Kumpara sa iba, mas mahusay ang kasanayan ko pagdating sa wika. At kumpara sa mga baguhan, kaya kong magbahagi. Kaya inisip ko na hindi ako maaaring palitan sa grupo. At pinalugod nito ang aking kayabangan. Pero palagi kong sinusubukang mapanatili ang magandang impresyon ng lahat sa akin. Sa tuwing magtatanong ang isang kapatid, kahit hindi ko alam, nagkukunwari akong alam ko. Minsang pumunta ako sa isang grupo para magbahagi tungkol sa bagong proyekto. Pagkatapos, tinanong ako ng isang kapatid. Pero dahil unang beses kong gagawin ito, hindi ako sigurado sa mga kinakailangan sa pagsasagawa. At hindi ko alam ang isasagot. Kaya patuloy kong iniisip. Kapag sinabi ko bang hindi ko alam, bababa kaya ang tingin niya sa akin? Iisipin ba niyang mas matagal na akong nananalig kaysa sa kanya pero di ko masagot ang tanong kaya di ko nauunawaan ang katotohanan? Nakakahiya yun. Sasang-ayunan pa rin ba ako ng mga kapatid bilang isang leader? Ano mang mangyari, hindi ko hahayaang malaman ng lahat na hindi ko ito nauunawaan. Habang iniisip ito, nagkunwari akong kalmado at nagbato ng ilang doktrinang nasa isip ko. Masasabi ko na hindi siya kontento sa sagot ko. Sa totoo lang medyo nakonsensya ako. Hindi ba't niloloko ko lang siya? Pero para lang hindi mapahiya, hindi ko sinabi ang totoo. Isa pang beses, tinanong ako ng isang kapatid kung paano aayusin ang oras sa paglilingkod. Sabi niya binabagabag siya nito at kailangan niya ng tulong. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan nun. Dahil may ganun din akong mga problema. Hindi rin ako magaling sa paghawak ng oras at hindi rin sapat ang oras ko. Pero pag hinayaan kong malaman niya na may problema ako tulad ng sa kanya kahit matagal na akong naniniwala, bababa kaya ang tingin niya sa akin? Iisipin niya bang hindi ako nakakaunawa? Di kaya masisira ang pagkakakilala niya sa akin? Sinabi ko sa kanya ang ilang teorya sa paghawak ng oras. At pinaniwala siya na ginagamit ko rin ang mga ito. Wala siyang anumang sinabi pagkatapos nun. At hindi ko rin inalam kung napakinabangan niya ang pagbabahagi ko. Natakot akong tanungin niya ako ng mas detalyadong mga tanong at kung di ko nasagot, magiging kahihiyan sa akin yun. Kaya pahapyaw kong tinalakay ang problema niya. May ilang beses na hindi maganda ang kalagayan ko. Sa paggawa kasama sila, nagbunyag ako ng ilang tiwaling disposisyon. Pero sa mga pagtitipon, iniwasan kong magsalita ng tapat tungkol sa mga ito. Mga salita ng Diyos lang ang sinasabi ko at mga hungkag na doktrina. Para isipin nilang naunawaan ko ang katotohanan at higit ako kaysa sa kanila. Minsan, pinadalhan ako ng mensahe ng isang kapatid at sabi niya, hinahanap-hanap niya ang mga pagtitipon namin dati. Kapag nakikipag-ugnayan ako sa iba, masasabi ko ayon sa kilos nila na tinitingala at hinahangaan nila ako. Sumaya ako. Masaya ako sa ganun. Pakiramdam ko importanteng tao ako sa iglesia. At umasa pa nga akong patuloy nila akong titingalain. Minsan nga, hindi na ako mapalagay.
Dahil nagpapanggap ako na marami akong nalalaman. Dinadala ko ba ang mga tao sa harap ko para sambahin nila ako? Minsan ko lang naman naiisip yon at hindi ko yon masyadong pinapansin. Kailan mo napagtanto na may ganito kang problema? Isang araw, nung simula ng Oktubre, tinalakay namin ng katambal kong sister ang gawain sa isang leader ng grupo. Pinabanggit ng sister na yun sa leader ng grupo ang mga problema at pagkukulang namin sa tungkulin. Nagulat ako nang sabihin sa akin, ng leader, talagang sinasamba ko kayong mga kapatid na Chinese, lalo na ikaw. Madalas kong iniisip na ang sinasabi mo ay mas importante kaysa sa mga salita ng Diyos. Sa'yo ko lang gustong makinig. Nang narinig ko yun, kumabog ang dibdib ko. At yung mukha ko'y parang biglang uminit. Nagpatuloy siya. Alam ko namang maling sambahin ng mga tao. Pero 1 taon na kitang kilala. At wala akong nakitang kahit anong mga katiwalian o kahinaan mo. Naiisip ko na perpekto ka at walang kahit anong katiwalian. Tinitingala kita at hinahangaan. Nagulat at natakot ako nang marinig ko yun. Wala akong nasabi kundi isinalin ko ang mga komento ng leader ng grupo para sa katambal kong sister at nauutal habang ginagawa yun. Tapos, nagbahagi siya sa leader ng grupo tungkol sa kalagayan niya. Nagsalin lang ako dahil hindi ko alam ang sasabihin. At natapos lang ng ganon ang pagtitipon. Pagkatapos ng hina ang buong katawan ko, naririnig ko pa rin yung mga sinabi niya. Lalo yung hindi pagkakita sa katiwalian ko na sinasamba niya ako, iniisip na mas mahalaga ang sinasabi ko kaysa mga salita ng Diyos. Nung wala pa akong pagkaunawa, pakiramdam ko'y ginawan ako ng masama at natakot ako. Naisip kong katawa-tawa ang sinabi niya. Hindi ko hiniling na tratuhin niyang salita ng Diyos ang mga salita ko. Hindi ba't sa mga sinabi niya, talagang malala na ang kalikasan ng problema? Hindi ba't dinala ko siya sa harap ko at naging antikristo? Nung hapong yun, wala akong ibang maisip kundi paulit-ulit kong binabalikan yon. Humarap ako sa Diyos para magdasal. Diyos ko, nasasaktan at natatakot akong isipin ang sinabi ng sister na yon. Hindi ko kailanman naisip na ganun ang tingin niya sa akin. O Diyos, di ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Hindi ko pa nauunawaan ang sarili ko. Pakiusap, akayin at gabayan mo ako. Handa akong magsisit itigil ang paggawa ng mga kinamumuhian mo. Amen. Isang araw, binasa ko ang 2 sipin ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, anuman ang kinalalagyan o saan man nila tinutupad ang kanilang tungkulin, nagpapakita ang mga antikristo ng kaanyuan na hindi mahina, na may marubdob na pagmamahal sa Diyos, puno ng pananampalataya sa Diyos, na hindi kailanman naging negatibo, ikinukubli sa iba ang totoong saloobin at ang totoong pananaw na pinanghahawakan nila sa kaibuturan ng kanilang puso patungkol sa katotohanan at sa Diyos. Sa katunayan, sa kaibuturan ng kanilang puso, talagang nga bang pinaniniwalaan nilang makapangyarihan sila sa lahat? Pinaniniwalaan ba talaga nilang wala silang anumang kahinaan? Hindi. Kaya yamang alam nilang nagtataglay sila ng kahinaan, paghihimagsik, at mga tiwaling disposisyon, bakit sila nagsasalita at umaasal sa harapan ng iba sa ganoong paraan? Malinaw ang kanilang pakay. Ito ay upang protektahan lamang ang kanilang katayuan sa kalipunan at sa harapan ng iba. Naniniwala sila
na kung sa harapan ng iba sila ay hayagang negatibo, hayagang nagsasalita ng mga bagay na mahihina, nagbubunyag ng paghihimagsik at nagsasalita tungkol sa pagkakilala nila sa kanilang sarili, kung gayon, isa itong bagay na nakakasira sa kanilang katayuan at reputasyon. Isa itong kawalan. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa sabihin na sila'y mahihina at mga negatibo at na sila'y hindi perpekto kundi isang ordinaryong tao lamang. Iniisip nila na kung aaminin nilang mayroon silang tiwaling disposisyon, na sila'y ordinaryong tao, isang maliit at walang kabuluhang nilalang, kung gayon mawawala ang kanilang katayuan sa isip ng mga tao. Kaya't anuman ang mangyari, hindi nila kayang bitiwan ang kanilang katayuan, kundi gagawin ang kanilang buong makakaya upang ilagay ito sa kasiguraduhan. Anong disposisyon iyon kapag ang mga tao ay laging nagpapanggap, laging pinagtatakpan ang kanilang sarili, laging nagkukunwari upang maging mataas ang tingin sa kanila ng ibang mga tao at hindi makita ang kanilang mga pagkakamali o pagkukulang kapag lagi nilang sinisikap na ipakita sa mga tao ang pinakamaganda at pinakaperpektong aspeto nila. Ito ay kayabangan, pagkukunwari, pagpapaimbabaw. Ito ang disposisyon ni Satanas. Ito ay isang masamang bagay. Ang mga hindi nakakakilala sa mga bagay na ito ay hindi binabanggit kailanman ang sarili nilang mga pagkakamali, pagkukulang at tiwaling kalagayan. Ni hindi nila sinasabi kailanman na kilala nila ang kanilang sarili. Ano ang sinasabi nila? Maraming taon na akong naniniwala sa Diyos. Kapag may ginagawa ako, hindi ninyo alam kung ano ang iniisip ko o kung gaano kalaki ang naisaalang-alang ko. Ito ba ay isang mapagmataas na disposisyon? Ano ang pangunahing katangian ng mapagmataas na disposisyon? Ano ang layuning nais nilang makamit? Na maging mataas ang tingin sa kanila ng mga tao. Ang layunin ng pagsisikap na maging mataas ang tingin sa kanila ng mga tao ay para magkaroon sila ng katayuan sa isipan ng mga taong ito. Kapag may katayuan ka sa isipan ng isang tao, kapag kasama ka niya, may paggalang siya sa iyo at mas magalang siya kapag kausap ka niya. Lagi kanyang inirerespeto, lagi kanyang pinauuna sa lahat ng bagay, binobola ka niya at hindi kanya sinasabihan ng masakit kailanman, kundi kinakausap kanya tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi ba kapaki-pakinabang sa iyo sa katunayan ang lahat ng ito? Iyon mismo ang hangad ng mga tao. Ang layunin nila kapag niloloko nila ang mga tao, kapag sila ay nagpapanggap, pinagtatakpan ang kanilang sarili, nagkukunwari, nagpapaganda ng kanilang sarili upang isipin ng iba na sila ay perpekto, ay ang tamasahin ang mga kaakibat ng katayuan.
Kung hindi ka naniniwala rito, pag-isipan mo itong mabuti. Bakit lagi mong gusto na maging mataas ang tingin sa iyo ng mga tao? Ano ba talaga ang idudulot sa iyo ng katayuan na labis mong hinahangad? Makakabuti iyon sa iyo. Dudulutan ka nito ng mga pakinabang at bagay na ikasisiya mo. Amen. Amen. Ibinunyag ng Diyos na ang mga disposisyon ng mga antikristo ay masama. Magbabalot kayo sila upang mapanatili ang katayuan at imahe nila sa ibang tao. Hindi nila hinahayaang makita ng iba ang kanilang katiwalian o kahinaan. Bagkus ay laging naghahangad ng katayuan sa isipan ng mga tao. Nakita ko ngang disposisyon ko ay kapareho ng sa mga antikristong inilantad ng Diyos. Simula nang maging leader ako ng iglesia, palagi akong nagpapanggap para protektahan ang katayuan at imahe ko at gustong-gusto ang pakiramdam ng nirerespeto at sinasamba. Tatanungin ako ng mga kapatid sa pag-asang tutulungan ko sila. Pero kunwari lang, alam ko ang sagot. Nagbigay lang ako ng ilang hungkag na doktrina. Minsan ang tiwali kong disposisyon ay nabubunyag pag gumagawa ako kasama sila. Pero habang nagbabahagian, iniiwasan kong pag-usapan ang tunay na kalagayan ko. Takot akong maliitin at isipin nila na kasing tiwali pa rin nila ako kahit matagal na akong mananampalataya. Hindi ako naging bukas kailanman sa mga kapatid tungkol sa kalagayan ko o nagsabi ng nararamdaman ko. Bumulalas ako ng doktrina para mangligaw. Nang hindi iniisip kung nakatulong ba talaga ito sa kanila o kung kapaki-pakinabang ba ang aking pagbabahagi. Gusto ko lang mapanatili ang sarili kong katayuan at ang paghanga ng lahat. Ako'y talagang nakakasuklam at masama. Sa pagbabahagi mo, mas nauunawaan ko na ang problema ko. Masyado kong pinahalagahan ang kasikatan at katayuan. Gusto kong hinahangaan at ayokong makita nila ang mga pagkukulang ko. Napagtanto ko na lahat ay may mga problema kaya sila lumalapit para magpatulong. Pero nagpanggap akong alam ko. Nagbato ko ng ilang doktrina para lang hindi mapahiya. Napakamakasarili ko. Kung palagi tayong magpapanggap, para lang di makita ng mga kapatid ang mga katiwalian natin, paglipas ng panahon, malamang titingalain nila tayo. Binalikan ko ang taon na diniligan ko ang mga baguhan. Nung walang alam ang mga kapatid tungkol sa Diyos, pero humantong na tinitingala at sinasamba nila ako. Nakita pa nilang mas mahalaga ang salita ko kaysa sa salita ng Diyos. Hindi ba't dinadala ko lang sila sa harapan ko? Hindi ko tinutupad ang tungkulin ko. Gumagawa ako ng masama. Lagi akong nagbalat kayo at hinanap ang paghanga ng iba. Pero nang sabihin ng isang kapatid na tiningal at sinamba niya ako, wala akong naramdamang anumang kaligayahan o kasiyahan. Sa katunayan, nataranta ako at nabalisa na parang nagpahamak lang ako. Dahil lagi akong naghahanap ng kasikatan, nagpapanggap para hangaan ng iba at tamasahin ng katayuan. Napagtanto ko na nasa landas ako na laban sa Diyos. Sa wakas ay naunawaan kong ang kapatid na nagsasabi ng mga bagay na yon ay isang paalala mula sa Diyos. Kung hindi, magpapatuloy ako sa pagkukunwari at gagawa para sa katayuan na delikado. Tamang sinabi mo. Kalaunan, binasa ko ang mga salita ng Diyos. Hindi hinahanap ng ilang tao ang katotohanan. At pag naging leader na sila, kumikilos sila sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Nagsusumikap at nagsasakripisyo upang magkaroon ng katayuan. Maaari silang magtamo ng katayuan, makapanlinlang at makuha ang paghanga ng mga tao upang sambahin sila ng marami at tumaas ang tingin sa kanila matapos silang magkaroon ng kapangyarihan at lubusang matugunan ng kanilang hangaring katayuan. Ano ang resulta sa huli? Anumang maliliit na pabor ang ginagamit ng tao para suhulan ng mga tao? Gaano man niya ipagyabang ang kanyang mga kaloob at kakayahan o anumang mga pamamaraan ang ginagamit niya sa panlilinlang ng mga tao para magkaroon ng mga ito ng magandang impresyon sa kanya at makuha ang puso ng mga tao, anong nawala sa kanya? Nawala sa kanya ang oportunidad na matamo ang katotohanan. Habang tinutupad ang mga tungkulin ng pamumuno,
Kasabay nito, dahil sa iba't ibang paraan ng kanyang pagkilos, nakagawa rin siya ng kasamaan na magdudulot ng kanyang pinakahuling kahihinatnan. Kaya masasabi mo ba na magandang tahakin ang paggamit ng maliliit na pabor o pagyayabang o panlilinlang sa mga tao gamit ang mga ilusyon sa kabila ng maraming kapakinabangan at kasiyahang pwedeng matamo sa panlabas ng nagpapatupad sa mga kaparaanang ito? Ito ba'y landas ng paghahanap sa katotohanan o ng kaligtasan? Hinding-hindi. Ang mga panlalansing ito, gaano man katago o kahusay, ay kinokondena at kinasusuklaman ng Diyos dahil nakatago sa mga ito ang personal na ambisyon at saloobin at diwa ng pagiging galit sa Kanya. Hindi kikilalanin ng Diyos na ang taong yon ay ginagawa ang kanyang tungkulin at tatawagin siyang gumagawa ng masama. Anong konklusyon ng Diyos kapag hinaharap niya ang mga gumagawa ng masama? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Nang sabihin ng Diyos na magsilayo kayo sa akin, pinapupunta niya ang mga tao kay Satanas. Ayaw na niya sa kanila. Ibig sabihin ay di niya sila ililigtas. Kung hindi ka kasama sa kawan ng Diyos o sa kanyang mga tagasunod, kung gayon ay hindi ka maliligtas. Ganito ang pagtukoy sa gayong tao. Amen. Lubos akong natakot matapos kong mabasa ito. Hindi pa hihintulutan ng Diyos ang paglabag. Palagi akong nagkukunwari para dayain at iligaw ang mga tao para maging sikat. Sa totoo, gusto kong palitan sa puso ng mga tao ang Diyos para itrato nila akong tulad niya. Nakikipagpaligsahan ako sa Diyos, bagay na lubos na pagkakasala sa Kanya. Habang binabalikan ng taon ng pakikisalamuha sa mga kapatid, araw-araw akong nagkukunwari. Walang nakakaunawa kung anong klaseng tao ako. Inisip nilang nakakaunawa ako ng katotohanan, may tayog at walang katiwalian, sinamba nila ako. Sa panlilinlang ng mga tao, nilalabanan ko ang Diyos. Naalala ko rito ang mga Fariseo na hindi siya kailanman dinakila o nagpatotoo sa Kanya. Salita sila ng salita sa templo at nagpakitang gilas sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang doktrina. Sinadya nilang magdasal sa lansangan at ginawang mas mahaba ang mga palawit ng kanilang mga damit. Mukha silang relihiyoso at maganda ang pag-uugali. At sila'y lubos na iginalang ng mga tao, tiningala at sinamba sila. Pero ang Diyos na kinokondena sila tulad ng ahas ay pinatawan sila ng 7 kapahamakan. Ang Diyos ay may matuwid at banal na disposisyon at hindi pahihintulutan ng paglabag. Kinamumuhian at kinokondena niya ang mga nananabik sa kasikatan tulad ng mga Fariseo at hindi niya inililigtas ang mga taong tulad nila. Tama. Ang lahat ng ginawa ko noon ay tulad ng sa mga Fariseo. Dumalo ako sa maraming pagtitipon habang tinutupad ang aking tungkulin. Pero hindi para mapalugod ang Diyos, kundi para protektahan ang sarili kong imahe. Palagi akong nagpapanggap na talagang naiintindihan ko ang katotohanan. Iniwasan ko pang pag-usapan ng mga katiwalian ko para hangaan ako ng iba. At ang resulta ay dinala ko ang mga tao sa harap ko. Kung ipinagpatuloy ko ang pagpapanggap at pagiging tulad ng mga Fariseo, itinaboy at inalis sana ako ng Diyos. Napakadelikado nun. Namulat ako sa iyong pagbabahagi. Maaaring hinahangaan tayo ng mga tao at maaaring may katayuan tayo. Pero kung tayo'y kinokondena ng Diyos, anong saysay nun? Sa huli, aalisin tayo. Tama. Ang makitang kinokondena ng Diyos ang ganong klase ng mga tao ay talagang tinakot ako. Sinisi ko ang sarili ko. Itinaas ako ng Diyos bilang maging isang leader. Umaasang didiligan ko ang mga baguhan. Gagabayan sila upang maunawaan ang katotohanan at maglalatag ng tunay na daan. Pero di ko ginawa ang trabaho ko. Hindi ko isinakatuparan ng mga tungkulin bilang leader. Hindi ko tinutulungan ng mga kapatid sa pagpasok sa buhay. Nililinlang at pinipinsala ko sila. Kasuklam-suklam ako. Walang konsensya o katwiran. Nakaramdam ako ng pagsisisi. Kaya nagdasal ako sa harap ng Diyos. O Diyos ko,
Hindi ko hinanap ang katotohanan sa pagtupad ng aking tungkulin, pagsikat ang ginusto ko. Kinamuhian at kinasuklaman mo ako. Diyos ko, ayokong magpatuloy ng ganito. Gusto kong magsisi at magbago. Naway patnubayan mo ako. Amen. Nakita ko ang ilang sipi ng mga salita ng Diyos. Una, dapat mong maunawaan kung ano ang tunay na nilikha. Ang tunay na nilikha ay hindi mahigit pa sa tao, kundi isang tao na nabubuhay ng matapat at mapagkumbaba. At hindi katangi-tangi. Ano ba ang ibig sabihin nun? Gaano ka man ka makakapanindigan o gaano ka man kataas lumundag, ang iyong aktwal na taas ay hindi magbabago. At wala kang katangi-tanging galing. Kung nais mong laging lampasan ng iba, ang mailuklok ng mataas sa iba, bunga ito ng iyong mapagmataas na disposisyon, at ito ay kahibangan mo. Hindi mo ito matatamo, at imposibleng magawa mo ito. Hindi ka binigyan ng Diyos ng ganong talento o kasanayan, at hindi ka rin niya binigyan ng ganong diwa. Huwag kalimutan na ikaw ay isang normal at karaniwang kasapi ng sangkatauhan. Di naiiba sa iba, bagamat ang iyong anyo, pamilya, dekada ng iyong pagsilang, talento at kaloob mo ay naiiba. Gaano ka man naiiba, ito'y nasa ganitong maliliit na bagay lang, at ang iyong tiwaling disposisyon ay katulad ng taglay ng iba. At ang mga prinsipyo, layunin at oryentasyon na dapat mong panghawakan sa pagtupad ng iyong tungkulin ay katulad ng taglay ng iba. Tanging sa kanilang mga kalakasan at kaloob nagkakaiba ang mga tao. Bilang isa sa mga nilalang, kailangang panatilihin ng tao ang kanyang posisyon at kumilos ng masigasig. Matapat na bantayan kung anong ipinagkatiwala sa iyo ng lumikha. Huwag kumilos nang wala sa lugar o gumawa ng labas sa saklaw ng iyong kakayahan o nakasuklam-suklam sa Diyos. Huwag subukang maging dakila o maging Superman o mataas sa lahat o maghangad na maging Diyos. Ito ang hindi dapat nasain ng tao. Katawa-tawa ang paghahangad na maging dakila o Superman. Ang paghahangad na maging Diyos ay lalo pang mas kahiyahiya. Ito'y karimari-marim at kasuklam-suklam. Ang kapuri-puri at ang dapat na panghawakan ng mga nilalang ay ang maging isang tunay na nilalang. Ito lamang ang tanging mithiin na dapat hangarin ng lahat ng tao. Amen. Amen. Napagtanto ko mula rito na isa lang pala akong pangkaraniwang nilikha at katulad din ako ng iba. Umaasa ang Diyos na mananatili ako sa kinalalagyan ko at kumilos ng tapat habang masigasig na tinutupad ang tungkulin ko. Binigyan ako ng Diyos ng kasanayan sa mga wika. Dapat ko tong ipagpasalamat at gamitin para tuparin ang tungkulin ko. Bagkus ginamit ko ang mga bagay na ito para makaungos. Malinaw na isa akong tiwali, na puno ng tiwaling disposisyon. Pero sinubukan ko ang lahat para itago ang mga katiwalian ko. Nagpapanggap bilang isang perpektong tao para hangaan at sambahin ako. Napagtanto kong ang hinahangad ko ay mapagpaimbabaw at nakakahiya. Ito'y karimari-marim sa tao pati na rin sa Diyos. Lagi akong nagpapanggap, itinatago ang aking mga katiwalian. Pero kahit hindi ito nahahalata ng iba, ang mga katiwaliang yun ay parte pa rin ng pagkatao ko. Nililinlang ko rin ang sarili ko. Kung hindi ko hahanapin ang katotohanan, ang mga tiwaling disposisyon na yun ay di malulutas kailanman. Di lang ako nagdusa sa sarili kong buhay. Iniligaw ko pa ang ibang tao. Para kong binarilang pa ako. Ang pagkukunwari at panlilinlang ay hindi magandang landas. Sigurado yan. Paano ka nagsagawa at nakapasok kalaunan? Isang beses sa isang pagtitipon, binasa namin ang ilang salita ng Diyos at nahanap ko ang landas. Mabuti. Babasahin ko ito. Sige. Ang ibig sabihin ng pagbabahagi at pagniniig ng mga karanasan ay ang pagsasabi ng bawat kaisipang nasa iyong puso, ng iyong kalagayan, ng iyong mga karanasan at kaalaman sa mga salita ng Diyos at ng tiwaling disposisyon mo at pagpapahintulot sa ibang mahiwatigan yon. Tanggapin ang mga positibong bahagi at makilala ang negatibo. Ito lamang ang pagbabahagi at ito lamang ang tunay na pakikipagniig. Upang mapalaya ang sarili mo sa kontrol ng katayuan,
kailangan mo muna itong tanggalin sa iyong mga layunin, iyong mga saloobin at iyong puso. Paano ito makakamit? Dati-rati nung wala kang katayuan, hindi mo papansinin ang mga taong nakayayamot sa'yo. Ngayong may katayuan ka na, kapag nakakita ka ng ganong tao, dapat kang gumugol ng oras sa pagbabahagi sa kanya. Dapat ay kabaliktaran ka. Dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa paghahayag ng nilalaman ng iyong puso sa mga tao. Na inilalantad ang sarili mo, ibinabahagi ang iyong mga problema at kahinaan. Kung paano mo sinuway ang Diyos at nakalaya mula rito at paano mo nagawang tuparin ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, akala mo na kapag may katayuan ka na, dapat may postura kang opisyal at nagsasalita sa isang partikular na paraan. Matapos mong matanto na ito'y maling paraan ng pag-iisip, dapat mo itong talikdan. Huwag mong tahakin ang landas na yon. Pag may saloobin kang kagaya ng mga ito, dapat kang kumawala sa kalagayang yon at huwag pahintulutan ang iyong sarili na maipit dito. Sa sandaling maipit ka rito at magkaanyo ang mga saloobin at pananaw na iyon sa loob mo, magbabalat kayo ka. Babalutin mo ang iyong sarili, gagawin pa ito ng napakahigpit upang walang makakawari pa sa iyo o magkakaroon ng pandama sa iyong puso at isip. Makikipag-usap ka sa iba na parang nasa likod ng maskara. Hindi nila makikita ang iyong puso. Dapat mong hayaan ng iba na makita ang iyong puso, na buksan ito sa kanila at lumapit sa kanila. Gawin mo ang kabaliktaran. Hindi ba ito ang prinsipyo at landas sa pagsasagawa? Simulan sa iyong saloobin at kamalayan. Kapag nais mong balutin ang sarili mo, dapat kang manalangin. Diyos ko, nais kong muling magbalat kayo para magpakana at manlinlang muli. Tunay akong isang diablo. Ginagawa kitang mamuhi sa akin. Nasusuklam ako sa sarili ko sa kasalukuyan. Mangyaring disiplinahin ako, sisihin ako at parusahan ako. Dapat kang manalangin at ilantad ang iyong saloobin. Sangkot dito kung paano ka nagsasagawa. Amen. Binigyang liwanag ako ng mga salita ng Diyos. Ang pag-iwas sa kasikatan ay nangangahulugan ng pagiging tapat na tao. Oo. Kailangang ibunyag ang ating puso. Magtapat sa mga kapatid tungkol sa ating mga katiwalian para ipakita ang ating totoong sarili. Pag nagtatanong ang iba, kailangan nating sumagot ng ayon sa makakaya natin. Para lahat tayo'y maaaring hanapin ng katotohanan ng sama-sama. Sa pamamagitan nito, hindi tayo maaalipin sa kasikatan. Nang sandaling yon, naisip ko na dapat akong magtapat at kailangan kong ibunyag sa kanila kung paano ako nagpanggap. Pero nagtalo ang loob ko tungkol sa kung anong mangyayari. Kapag sinabi ko sa kanila ang tunay kong disposisyon, anong iisipin ng lahat? Mamaliitin kaya nila ako? Lalo akong kinabahan. Napagtanto ko na sinusubukan ko lang na magkunwari ulit. Kaya nagdasal ako sa Diyos sa puso ko. Inaalala ko dati kung ano ang tingin ng iba sa akin. At hindi ko iniisip kung anong hinihingi ng Diyos sa akin. Nagpasya ako, natitigilan ko ng iwasan ng kahihiyan. Kailangan kong maging tapat na tao na nagtatapat at inilalantad ang sariling katiwalian para ipaalam na tiwali ako at di karapat-dapat sa ganong klase ng paghanga. Kumalma ako matapos kong isipin ang mga yon. At nagbahagi ako kung paanong para protektahan ang aking reputasyon ay itinago ko ang katiwalian ko. Ibinahagi ko rin ang tungkol sa mga panganib ng paghahangad ng katayuan para matuto ang mga kapatid mula sa aking mga kabiguan. Matapos magbahagi, nakaramdam ako ng kapayapaan at kalayaan. At sabi ng iba na kinabang sila rito. Naramdaman ko ang kapayapaan at kasiyahan ng pagsasagawa ng katotohanan at pagiging tapat. Salamat sa Diyos. Maganda ngang isagawa ang katotohanan. Siya nga. Ngayon, pagkasama ko ang mga kapatid, binubuksan ko ang puso ko sa pagbabahagi at pinag-uusapan kung paano nabubunyag ang mga katiwalian ko, paano ko na lamang meron ako dito at kung paano ko hinanap ang katotohanan. Pag di ko alam ang paraan sa pagsasagawa, sinasabi ko nang di isinasaalang-alang ang iisipin nila. Kapag tinutupad ko ang aking tungkulin, nagtatapat ako tungkol sa mga bagay na nagpapalito sa akin. Ipinapaalam ko rin sa kanila ang mga di ko nauunawaan o di magawa.
At hinihimok silang magbigay ng mga mungkahi at mag-ambag para matuto kami sa isa't isa. Unti-unting nakaya ng mga kapatid ang pasanin ng kanilang tungkulin. At nagsimulang magnilay sa mga katiwaliang ibinunyag nila at nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Mm. Paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos sa puso ko. Mm. Mula sa karanasang ito, lubos kong naramdaman na ang pinakaimportanteng bahagi ng pagiging isang nilikha ay pagiging tapat na tao, isinasakatuparan ng tungkulin natin, at pagiging tapat sa Diyos at sa ibang tao. Ito lang ang paraan na makikinabang at matututo ang iba. Siya nga. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay may landas na rin ako ng pagsasagawa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.